Yan, pretty. Eh. Ate, pahinga ka na. Saan naman tayo nagkita, ate? Hanggang sa muli, te. Yan. Hindi ka na mahirapan, te. Ayan. Kaso hindi lang tayo magkikita. Nakausap mo siya, nakausap mo siya. Lagi ko siya nakakausap, be. Lagi ko nakakausap yan si ate. Buhat nung na-diagnose siya 2024 pag uwi niya, yung sabi niya, nag-ask nga siya ng ano para pang ano niya, pang chemo, yun. Sabi ko sa kanya, sige te, kahit papaano, kahit sa kunting ano lang ba, makatulong lang ako sa kanya. Ayun. Lagi nang ngumusta sa akin, wala akong maano, kaya lang nung nagtaka ako nung ano lang, bago siya nilagyan ng tubo, sabi ko parang ilang araw na hindi na nagchat-chat si ate, kahit sinat ko, sabi ko, te, ano, kumusta na? Tapos si Roxanne na nag-ano sa akin, reply na nagpalagay na nga ng tubo si ate. Yung lagi yun, sabi niya sa akin, mag-ingat ka dyan. Yan, alam niya ang sitwasyon ko dito. Nung palabas siya sa hospital na, diba na ano siya, na-confine, tapos paglabas siya, sabi niya, itong lalabas na ako kaso kailangan ko ng oxygen sa bahay. Yan yung ganun sa akin. Hindi lagi kami nagko-communicate yan, at saka pina-communicate ko sa kanya yung aking kasamahan sa trabaho nagkaroon ng stage 3 breast cancer, kung ano mga ginawa. Sa yun, sa awa ng Diyos, okay. Lagi nagchat sa kanya kaya nagulat din yung kasamahan ko sa work nga ganun ang nangyari sa kanya. Particular nag-cancer free, kailangan 5 years, hindi ka magkakaroon ng complications like Komplikasyon, pneumonia, bawal ka yan, bawal akuhin. Basta magkaroon ka ng banghawa, ganyan, kasi nag-trigger siya. Mag-trigger. Yun, parang nagkaroon kasi siya ng pneumonia. Pneumonia, yun nga. Yan sa yun nga sabi niya sa akin, nag-ano yung ano niya, nagka-pneumonia nga siya. Pag komplikasyon na yun eh. Sumba na yan dito eh. Sabi kaya nga. Kasama na siyang mga taga-breast cancer niya rin. Ano na siya, nagagala-gala na yan siya dito eh. Sabi ko nagkaano lang, siguro talagang yung sa hawa. Nahawaan lang yun siya. Tapos at saka dati pa may allergy yan siya eh. Diba sa ano pa lang, sa turkey pa lang. Sobra na yung conscious kaya magkain-kain yan siya. Ayaw na talaga kumain ng mga eh. Tapos kanya, ano ang sarili mo? Sabi ko, anuhin mo pa rin yung pagkain mo. Kasi syempre, panlaban mo yan eh. Kasi kung minsan napapanin, panay na gulay. Panay ang gulay niya, as in dahon na para ng kambing. Yung dahon ng dahon talaga. Wala nang kinain, kundi yun na lang. Hindi dapat sabayan din ng rice kasi ang rice kasi para energy kasi yun, kahit kunti. Oo. Ay. Sa Baguio kayo ngayon nakatira? Oo ate, dito na kami kasi maano ng buhay namin dito. Hindi kagaya sa baba na hirap kumita. Kaya nga, di ba? Dito kahit paano, di ba, rarakit ka, meron kang gagawin, okay. Kakalma lang, kalma. Kaya nga. Di pala nakapunta dyan si Ate Tess. Nakapunta siya nung hinatid niya dito si ate nung pagkatapos siyang operahan. Dito siya sa akin nagagaling yung chemo niya, dire-diretso dito. Yung hinatid nila yun, nakita niya naman si ate. Ay, pero awang ko lang, kasi parang nung bumaba si ate nung bago pumuntang sa Bisaya, nakita yung namatay si mother niyo. Dumaan sila. Punta sila nakita naman sila. Ngayon, makapagawa din. Si kuya, ano naman. Araman, pina-check up din nila. Kumusta na po si kuya? Wala, pagsalita ng mga pero hindi pa siya. Pero